Konnichiwa po sa ating lahat. Ganda naman ng boses ko dito. Praise God. Nakakatuwa para akong kakanta. Anyway, spiritual blindness, start ng ating panibagong aralin. Hopefully actually, this is a series, but subtitle, maglalagay po ako ng mga subtitle dito. So, konnichiwa po sa ating mga kapatiran sa Hiroshima. Praise God po, namimiss na po namin kayo. Hopefully, sana this Sunday ay pupunta po ako dyan kasi yun nga, napag-usapan namin ni Sister Tisil, may mga wala sa 22 at saka 29. And yet, ang original plan ko ay 29, yung pang-apat na Sunday. Hopefully ay may schedule na makapunta po ako sa inyo ng katapusan. Kaya God bless po sa mga bisita po natin. Thank you for coming. Enjoy the meal, enjoy the fellowship, at especially enjoy ninyo rin yung Word of God. So today, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan ay yung tinatawag na spiritual blindness. So may tinatawag na blindness or pagkabulag ang tao. Okay? So, si Jesus Christ po ay very profound, malalim po ang kanyang pagkakadiin ng aralin tungkol sa spiritual blindness. So, ang pinaka-last part na pagpapaalala ko po sa inyo na naituro ko na po dito sa pulpito, yung cursing of the fig tree. Alam niyo yun, no? Nung sinumpa ng Diyos yung fig tree. And yan ay isang part na kung saan ay yung time na yon ay one of the last days ni Jesus Christ bago siya ipako sa cross. I think kasama yun sa tinatawag na bubulay-bulay sa tinatawag na celebration or pag-alala sa Holy Week. Alam niyo po yon? So, ang spiritual blindness, bigyan ko po kayo ng insight, no, ay tumutukoy po sa dalawang category or dalawang aspeto, yung temporary spiritual blindness at yung permanent spiritual blindness. So, spiritual blindness is actually only reference ng text ay makikita natin sa maraming text naman actually. Sa ating scripture reading ay makikita po natin sa Mark chapter 8. So may bagay dito na gusto kong ipakita sa inyo na makita natin when Jesus encountered the leaders of Israel, the religious elite, at in this section is really to understand the issue of spiritual blindness by virtue of illustration. Okay? So, basahin po natin ang ating scripture reading. Buksan niyo po ang inyong Bible bago po tayo mag-pray. Sa Mark, kunin na lang natin sa Book of Mark. Basahin ko muna sa New King James Version sa English. Chapter 8. Mahalaga pong bagay na bilang isang mananampalataya, makita natin ang mga bagay na ito. So, bago po si Jesus Christ ay nag-perform po siya ng miracles that time in Mark chapter 8. Ang pagpapakain niya ng tinatawag na 4,000 sa Mark chapter 8. But we will start in verse 10. Or sabi natin na lang na verse 9. Verse 9 sa English, now those who had eaten were about 4,000 and then sent them away. So ito pong chapter 1 hanggang chapter 10 ay isang event ng pagpe-perform ni Jesus Christ ng pagpapakain ng tinapay, pag-perform ng miracles sa tinatawag na 4,000. Yung nakaraan ay 5,000 or 7,000.
But this time, nagpakain siya ng 4,000 sa pamagitan ng tinapay. So, ilang beses na nakita ninyo sa Septuagint, dito sa Synoptic Gospel, ang pagpapakain at pagperform ni Jesus Christ ng tinatawag na tinapay sa mga tao. 7,000 at first, and then sa second time ay 4,000. And then verse 9, nung nakakain na sila, now, sabi niya, those who have eaten, ay sinabihan niya na ipauwiin na sila. Then, verse 10, din po yung mag-uumpisa natin scripture reading. Immediately, Jesus got into the boat with his disciples and came to the region of Dalmanutha. Okay? Nung nakarating sila dun sa region ng Dalmanutha, then the Pharisees came out and began to dispute with him, seeking from him a sign from heaven, testing him. So napakahalaga na alam po ninyo ang bagay na ito, that actually, noong si Jesus Christ ay papunta doon sa kabilang region, mayroon na palang mga naghihintay sa kanya doon. Alam na nila kung saan siya pupunta. Intindihan natin? So, ilagay ninyo sa isip ninyo, and especially sa time na yon ay yung mga Pharisees at mga Sadducees ay naghihintay sa kanya. Dahil ang plan at this, if you will read, even in Book of Luke and in Book of Matthew, ay ito yung mga huling panahon na kung saan si Jesus Christ ay nagturo in public. Public preaching, kumbaga. Ito yung mga last time bago si Jesus Christ ay nag-concentrate na lang sa mga disciple. Tumingin kayo mabuti. Sinisiparate ko yung event na nangyari para makita ninyo sa Bible, pag binabasa ninyo, dahil may mga time na hindi siya na nagturo publicly. At hindi na siya nag-perform ng mga maraming miracles publicly. Hindi na siya nag-preach publicly. So from this part, nung siya ay nakapagpakain ng 4,000 dahil may mga Pariseo na gusto siyang, sabi dispute, ibig sabihin mayroon silang problema sa kanya. Dahil nga ang kanyang mga katuruan ay taliwas sa mga kanilang tinatawag na batas at ritual at tradisyon bilang isang Judaism in religion, ay sa part na ito na yung mga huling panahon na kung si Jesus Christ ay nag-concentrate na lang sa mga disciples at mga followers na hindi na sumunod sa turo ng Judaism. Okay? Naintindihan niyo po yan? So in this event, dapat alam po ninyo yan, no? So ito yung parang ito na yung paghihiwalay ng tinatawag na ginawa ng Panginoong Jesucristo na tawag dito. Nag-focus na lang siya sa mga disciples. Okay? So, verse 12, but he sighed deeply nung question siya, bigyan mo kami ng ng sign. Dahil if you will read actually in John chapter 3, mga unang talata ng John chapter 3, itong mga Pariseo, isang araw sa buhay ng Panginoong Jesucristo, binisita siya ng isa sa mga high priest, mga leaders ng mga Pariseo. Ang pangalan po ay si Nicodemo. At ang sabi nila, tumingin kayo mabuti dito. Wala po dyan, no? Kinikwento ko muna sa inyo para alam po ninyo kung saan tayo papunta sa sinasabi ko. So, doon sa spiritual blindness. Kasi sabi dito, pinuntahan na nila si Jesus Christ bago pa siya dumating sa kabilang region, verse 11. Okay? So, pagdating niya dun sa verse 11, naghihintay na yung mga Pariseo. Sabi nila sa kanya, verse 11, then the Pharisees came and began to dispute, questioning him about his authority, about what he is doing, and everything na kanyang sinasabi tungkol sa kanyang pagiging anak ng Diyos, pagiging Messiah. Actually, hindi pa niya tinideclare na siya ay Messiah, pero nakikita na nila na siya yung tinatawag na Messiah dahil kiniklaim niya na siya ay galing sa Diyos. Galing siya sa Ama. And then, hindi sila naniniwala dahil sa alam nila na hindi ganon ang klase ng expectation nila sa pagdating ng Messiah. Okay? So, isa siyang tinatawag na blaspheme, karumal-dumal sa harap ng Diyos dahil kiniklaim niya na siya yung
pangako ng Diyos na darating. Kiniklaim ni Jesus Christ. And they don't believe Him kasi galing siya sa Nazareth. Okay? So sabi nila, mayroon bang mabuti na nanggaling sa Nazareth? Si Jesus Christ, kiniklaim niya na siya ay galing sa Nazareth at siya yung hinihintay na Messiah. Mayroon ba na pwedeng manggaling sa Nazareth na maganda? Alam niyo po yun, pagbabasahin ninyo ang Bible, nakasulat po yun. So they do not believe Jesus Christ, ang gusto nila ay ipako siya sa krus dahil, or siya ay hatulan ng kamatayan dahil maraming followers ng Judaism rituals and religion and law of Moses na bumabaliktad ang kanilang religion sa pagsunod kay Jesus Christ. Instead na sumusunod sila doon sa kanilang nakakisnang religion. Dahil sa ganun na pagtalikod nila sa mga Pariseo, sa mga Saduseo, sa templo, sa lahat ng aral sa templo, itong mga followers ni Jesus Christ, kasama ang mga disciples, kaya this time ay nakita ng Panginoong Jesucristo na talagang gusto siyang silain or patayin. Kaya nung pagdating doon, sabi niya sa kanila, pakita sa amin ng isang sign na mula sa langit. Para testingin nila kung talagang siya ay mula sa langit. Pero, tandaan po ninyo, John chapter 3, sabi ng Nicodemo, bumisita siya sa isang gabi, sabi niya doon, kung babasahin niyo yung John chapter 3, no? Bago sabihin ni Jesus Christ sa kanya, you must be born again. Bago niya sabihin yon, ang sabi nila, kilala namin na ikaw ay galing sa langit. Alam namin. Sabi ng mga Pariseo. So alam nila na lahat ng ginagawa ni Jesus Christ before this time na mag-end na yung kanyang preaching sa mga publicly preaching niya at gagawin na niya ito para sa mga disciples, alam ng mga Pariseo na siya ay galing sa Diyos. Bakit? Kasi may isang Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo sa John chapter 3 nang sabi po ay alam namin. Dahil lahat ng bagay na nakikita namin na sinasabi mo at ginagawa mo ay hindi ito sadyang pangpropeta lang, kundi ito ay nagpapatunay na ikaw ay galing sa langit. Gusto niyo basahin yung part na yon? Basahin niyo na lang sa John chapter 3. Basahin ko po sa inyo. Saan ba yun? Chapter 3. Verse 2, the man came to Jesus by the night and said, this is Nicodemo, verse 1, there is a man of the Pharisee named Nicodemo, a ruler of the Jews. Okay? So naget nyo yun. So ibig sabihin, nung questionin si Jesus Christ dito, alam na nila na siya ay galing sa Diyos. So mayroon silang tinatawag na malaking problema kay Jesus Christ. Kahit alam nila na siya ay galing sa Diyos. Bakit? Verse 2, this man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are teacher came from God, for no one can do that signs that you do unless God is with you. Nagets natin? Malinaw? So, bilang isang believer, kailangan nyo makita ito dahil papasok tayo sa katapusan ng March na ito tungkol sa Holy Week. At ang part na ito ay papasok sa Holy Week. Nagets nyo po? Okay, nagets natin? So, ang sabi ni Jesus Christ, Mark chapter 8 na tayo, balik tayo sa Mark chapter 8. But he said and sighed deeply in his spirit and said, Jesus said unto them, Why does this generation seek a sign? Bakit kayo naghahanap ng sign? Alam nyo na nagaling ako sa Diyos. Bakit pa kayo naghahanap ng sign? Kasi gusto nilang huliin si Jesus Christ na pag hindi siya nakapag-perform, sasabihin nila, isa kang huwaran, hindi ka totoo na galing sa Diyos. Pero sabi ng isang Pariseo na leader, alam namin, galing ka sa Diyos. Dahil lahat ng ginagawa mo ay pagpapatunay na ikaw nga ay galing mula sa Diyos. Nabasa niyo yon? So dahil marami sa kanila na ang kanilang religion po, nung time na yon ay maraming nagiging followers ni Jesus Christ na
dating kasama doon sa kanilang tinatawag na Judaism by religion. Nagigets niyo po yung picture? Nagigets niyo yung parang movie na ano niyo po? So mahalaga tong part na ito. Sabi niya, why does this generation seek for a sign? I assuredly say unto you, no sign shall be given to this generation. Anong klaseng henerasyon kayo? Ang ibig sabihin, bulag ba kayo? Di nyo ba alam talaga? Or nagbubulag-bulagan kayo? Nag-gets nyo yan? Hello po? Verse 13, so ang nangyari, hindi siya nagbigay ng sign. Anong nangyari? And then Jesus left them and getting into a boat again, sumakay ulit siya sa boat. At anong nangyari? Departed to the other side. Now the disciples has forgotten to take bread. Dahil nagpakain siya ng 4,000. Nalimutan nilang magdala ng tinapay. Sabi, now the disciples had forgotten to take bread and they did not have more than one loaf with them in the boat. Bakit? Verse 15, he charged them, say, take heed, beware of the leaven of the Pharisee and leaven of Herod. Ibig sabihin, yung leaven dito ay yung tinatawag na tinapay. Ang tinapay dito ay tumutukoy sa tinatawag na katuruan, mga ritual, mga batas, mga spiritual na katuruan mula sa Herodians. Alam niyo po na may mga religion doon na ang followers, ang kanilang religion ay mga Herodians at mga Jewish nung time na yon sa panahon ng Panginoong Jesucristo. At ito sa ngayon ang Panginoong Jesucristo declaring na galing siya sa langit and proclaiming the kingdom of God has already come to them and He is the Messiah who will rescue them. Hello? Nag-gets niyo po yun? Verse 15. Kaya sinabi niya, mag-ingat kayo sa mga tinapay ng mga Pariseo. Or ibig sabihin yung mga itinuturo, pinapakain niya sa inyong mga aral. Pinapakain nila sa inyong aral. Yun yung ibig sabihin ng tinapay, ne? Verse 16, and they reason among themselves, saying, it is because we have no bread, hindi tayo nakapagdala ng tinapay. But Jesus, being aware of it, said to them, why do you reason because you have no bread? Bakit kayo nagtatanong-tanungan sa isa't isa? Dahil di ba kayo nakapagdala ng bread? Do you not perceive? Hindi nyo ba naunawaan or naintindihan? Is your heart still hardened? Matigas pa ba rin ba ang puso nyo? Hindi pa ba talaga naunawaan ng inyong puso ang tungkol sa mga tinapay na ipinapakain? Ibig sabihin ng tinapay ay aral, no? Wisdom. Kanina sa song, sabi ng song ay ano yung nakasulat sa song kanina? Give us wisdom. Give us vision. Okay? So, give us bread. Yun yung ibig sabihin nun, ne? Verse 18, sabi niya, so ito yung part ng Mark chapter 8, verse 18. Having eyes, you do not see. Having ears, you do not hear. And do you not remember? Sabi ni Jesus Christ sa mga disciples niya, nung nasa boat sila, may mga mata kayo. Hindi nyo ba nakikita? May mga pandinig naman kayo, may mga tenga naman kayo. Hindi nyo ba naunawaan? Hindi nyo ba talaga narinig? Hindi pa ba kayo nakaarok? Hindi nyo ba nakita yung performance ni Jesus Christ at mga turo niya publicly? When I broke the 5 loaves for the 5,000, how many basket full of fragments you did take? They said to him, 12. So nang pagkain siya ng 5,000, at ang sabi ng mga theologians, hindi lang 5,000, more or less 7,000 yun. Sa book of Matthew, verse chapter somewhere, 5 ba yun? Pagkain siya doon. 5 or 6 somewhere. Yung nagpakain siya doon, may natirang 12 baskets. Verse 20, so when I broke bread, sabi niya, when I broke the 7 for 4,000, how many large basket for the fragments you did take? Sabi nila 7 baskets. So mayroong 7 tinapay, 7 basket din ang naiwan. And verse 21, last verse. So he said to them, how is it you do not
understand. How is it until now you are still blind? Sabi niya sa mga disciples. How is it that hanggang ngayon di mo maunawaan, na inyo naunawaan? Manalangin tayo. Father God, marami pong salamat. Buksan niyo po ang aming mga puso at hindi po kami matulad sa mga taong hindi nakaka-perceive, nakakaunawa sa aspeto ng spiritual na bagay. At buksan mo po ang aming mga spiritual eyes. Bigyan mo po kami ng sapat na katalinuhan, Ama, sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang nagpapaunawa sa amin at makita namin na hindi kami bahagi at mawala ang aming mga kabulagan at hindi kami maging ignorant, kundi ma-perceive at ma-comprehend po namin ang mensahe mo, lalo na sa araw na ito. Sa pangalan mo, Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. So, at the very beginning, before we will look at this text, the spiritual blindness is universal malady. Ibig sabihin po, ito ay spiritual or universal human condition, ang tinatawag na spiritual blindness. Okay? Every human being born in this world, since Adam, the fall of Adam, has been born spiritually blind. It is not a superficial blindness, it is a profound blindness. Malalim pong pagkabulag. Magmula nung tayo po ay nahulog sa kasalanan sa time ni Adam. Okay? So, the biblical diagnosis of universal human condition is the total blindness, the complete blindness. It is essential living in darkness with no light at all. Yung ating pagkabulag ay total condition ng ating puso, ng ating spirito, ng ating buhay, na nabubuhay tayo, essential ang mamuhay sa atin sa kadiliman na walang liwanag. So namumuhay tayo sa kadilimang walang liwanag. Sabihin mo, namumuhay pala tayo sa kadilimang walang liwanag. So lahat ng mga questions na nagra-rise up sa buhay po natin ay nagra-rise up sa pamamagitan ng tinatawag na pamumuhay sa kadiliman at sa kapulagan ng isang tao. Okay? This is very profound blindness na meron tayo. For every religion in this planet, every single religion in this planet claims to have the key to the door of spiritual world. Ibig sabihin, lahat po ng mga religion they claim that they can see into the spiritual dimension. Walang religion na hindi nagsasabi na hindi sila nakakakita sa tinatawag na spiritual dimension. Nagets natin? But only Christianity ang tunay na nakakakita sa dimension ng spiritual dahil sa ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang nag-open sa atin ng tinatawag na liwanag. Okay? Hello po. So, name it, lalo na ang tinatawag na Hinduism. Diba? Iba't ibang aspeto sa paniniwala, even Buddhism, at iba pang mga iba't ibang malalaking religion. Sa lahat po sila ay nagsasabi na kaya nilang kumonek sa spiritual dimension. Nagets niyo po? Hello. So, this is the testimony of the scripture in John chapter 1, nang sabi ng Panginoong Hesus, verse 5, "The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it." Ibig sabihin ng overcome it, they did not understand it. Sabihin natin light. Ibig sabihin, dumating ang liwanag at nagliwanag ito sa kadiliman, ngunit ang kadiliman, hindi kaya itong tanggapin, hindi kaya itong maunawaan. Nagets po natin? So mayroon tayong kapanganakang spiritual blindness and very profound, napakalalim at naging essential sa buhay natin na tayo ay namumuhay sa kadiliman
at lahat ng ginagawa natin ay sa pamamagitan ng kabulagan. Pero dumating ang liwanag. Ayon kay Apostol Juan, nung dumating ang liwanag, sabi nila, ang liwanag ay hindi tinanggap or hindi ito naunawaan. Okay? Nagets po natin? Hello po. The Lord Jesus introduced as the light in verse 4. So basahin natin yung John chapter 1, verse 4. Inintroduce ni Apostol Juan na ang Panginoong Hesus ay liwanag. Okay? Lagi niyong binabasa yan. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and He was in the beginning with God, and all things that were made is through the Word of God, and through the Word of God nothing was made that was made. And verse 4, nagets nyo, ang sabi niya, in this Word was life. Nagets natin? In this Word was life, and that life was the light of all men. So the light came into the world sa pamamagitan ng Word. And the Word become flesh. Verse 14. Nagets natin? Hello po. So Jesus called the light, and He Himself was the light. And you can see that in John chapter 8, verse 12. Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. Who is the light of the world? If in the beginning was the Word, ibig sabihin ang Word, who is God, is wisdom of God. Knowledge of God. That is the light. Nagets natin? So, ibig sabihin, when this light came into the world, He became flesh to explain what is the mind and reveal, para i-reveal, ipahayag ang tunay na karunungan ng Diyos. So, sabi niya, nung dumating siya, sabi niya, ang dala niya ay liwanag. At ang liwanag na ito ay buhay. Ang liwanag na ito ay nagbibigay buhay. Hello? Maliwanag ba yon? At ang sabi niya, Jesus spoke to them in John chapter 8 verse 12, I am the light. Ako ang salitang nagbibigay buhay. Maliwanag? Na ako yung nasa beginning, at yung nasa beginning ay ang Diyos, at ang Diyos at ang salita ay hindi naghiwalay, at ang salita ay naging tao. Ako yon. He who follows me shall not walk in. So we are born blind and became essential being blind, living in darkness. Nagets natin? But when the Word came, Jesus, who is the light, he who follows the Word, everybody say follow. Follow. To follow means you cannot follow if you do not understand. And if you do not believe, you do not trust, and you do not hope. If you do not hope doon sa Word, you're still living blind in the darkened world. He who follows me will not walk in darkness. Ibig sabihin, every time that you have the Word of God, you are living in light. And that light that comes from Jesus Christ gives life. And every time you speak of the light, which is the Word of God, you give life to those who are in the darkness. Kaya mahalaga, ano ang laman ng puso mo? Nagbibigay ba ito ng liwanag? Saan nagmumula ang liwanag mo? Sino ang source? Sino ang source ng iyong wisdom? Ng iyong knowledge? Because this life, which is the light, give life. Paliwanag po ba yun? Amen. Galing, no? Sabi niya, I am the light of the world. He who follows me. The only way out of the fallen
blind people in the darkness, the only way out is Jesus. Nagets natin? There's no other way to get out of the darkened world or the darkness but to follow Christ. There's no other way of the darkness, and there's no elevated spiritual masters or the only people who only follow Jesus Christ. Nagets po natin? Maliwanag po ba yun? John the Baptist, the forerunner of Jesus Christ, he came as a witness to testify about the light. That is to say, the light came, and even before the light came, a prophet came to tell the people the light was coming, and that is John the Baptist. Sinasabi niya, di ba? Mababasa niyo yan sa Gospel. The true light is Jesus, who is coming into the world. Sabi niya, enlightens every man. He was in the world was made through him, John chapter 1, and the world didn't know him. He came to his own people, the Jews, but they did not recognize him. Hindi man lang siya tinanggap na siya yung liwanag na kanilang matagal nang hinihintay. Itong universal condition na ito, ilang sa mga Jew, at ganun din sa atin, came at it is in its brightest, illuminous, ablaze, shining, face to face with human being. He came to its brightest light. His name is Jesus. And yet, they did not receive him because the condition of the heart of human is so darkened that make them blinded not to see Jesus in front of them. They cannot grasp because there is still no capacity in the darkness of a human heart to grasp the light which is Jesus, and to comprehend the wisdom and to understand the life-giving light. The light, giving life to the world. Grabe itong condition na ito nung siya ay pumunta sa mga Israel. Diba? Nung time na yon. Alam nila, dahil in the Old Testament scripture, sa law of prophets at mga ordinances, mayroon silang covenant that they have complete revelation of God's throughout the whole Old Testament at it has been revealed as a portion and gave them the scripture. Alam po ng mga Pariseo na darating po ang liwanag. Pero nung dumating sa kanila, in its brightest, shining, hindi nila nakita yung liwanag sa kanilang gitna. Kaya sabi nila, sige nga kung talagang galing ka sa langit, bigyan mo kami ng sign. Grabe ang pagkabulag nila habang nasa harap nila ang liwanag in its brightest moment. Na-realize po niyo yan. Grabe na. Hello po. Sana hindi sa atin yun. Ne? Hello po. Nakita nyo na ba ang liwanag kay Jesucristo? Ibinigay ng Diyos ang liwanag sa kanila, hindi nila naunawaan. Naging apostate sila. Dahil yung kanilang religion frame out yung kanyang revelation. Hindi siya nakita dahil sa kanilang religion. Yung four corner ng kanilang religion ang naging barrier para hindi nila makita yung liwanag ang Panginoong Jesucristo sa kanilang harapan.
nung sa panahon na yon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinapaalala ko sa inyo nung time na yun, nung pagpasok niya sa tinatawag na triumphant entry, ang tinatawag na palaspas. Yun yung mga last time na hindi na nagturo ang Panginoong Hesus publicly. At private na lang siyang nagturo sa kanya at nag-concentrate na lang siya sa kanyang mga disciples. Hello po. Maliwanag po ba yon? Even in Romans chapter 1, if you will read, sabi niya, ang puot ng Diyos ay pinahayag mula sa langit against all ungodliness and unrighteousnesses. Ang puot ng Diyos ay ipinahayag, pinakita ng Diyos sa lahat ng mga unrighteousnesses ng tao at sa kasalanan ng tao. Who suppresses truth dahil sa religion. Sinusuppress nila yung tinatawag na katotohanan. Nung dumating si Jesus Christ, even in the Gentile world. So, Roma was written for the Roman believers. So, ulitin ko, yung kanina sa John chapter 1 ay sa mga Hudyo. So, may tinutukoy po tayong tinatawag na temporary blindness at permanent blindness. Okay? At dapat makita natin saang part tayo. Sa temporary blindness ba tayo o sa permanent blindness? Pero nung dumating ang liwanag hindi lamang sa mga Hudyo. Kundi dumating ang liwanag party sa mga Hintil, tayo yun. Ngunit, kanina napag-usapan natin na ang condition ng human heart dahil sa kasalanan ay ipinanganak na bulag sa mundong madilim. Bulag ka na nga, naglalakad ka pa sa madilim. Grabe. Yung, di ba, na-imagine mo yon, bulag ka na, naglalakad ka pa sa dilim. Paano mo malalaman na sa dilim ka, bulag ka? Lahat ng mundo mo ay madilim na. So grabe yung profound, ibig sabihin ng profound, napakalalim ng pagkabulag ng sanlibutan. At ito ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi din sa atin. Dahil ang sabi dito, verse 19, because that which is known about God is evident. Ibig sabihin, may ebidensya na mayroong liwanag. Because in the beginning was the Word, and the Word was God, and every word that came from God made everything. So everything that you see came from God. And God expressed the Word. So before everything came into being, mayroong tinasabing Word. And the Word is the light. And give life. Verse 4. Yun yung binasa natin kanina sa John chapter 4. Kaya kahit sa mga Roma, sabi niya, may ebidensya. Hindi kayo pwedeng magkaila or magsinungaling. Dahil sinasabi nila na walang Diyos, hindi totoo within them. For God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes, so yun yung tinatawag na, ano ba tawag dito? Yung moral character ng Diyos. Okay? Yung moral law ng Diyos ay evidential siya. For since the creation of the world, it's so evidential that the Word and the power of God and divine nature has been clearly seen, being understood what God has been made, so they are without no excuse or without excuse. So hindi mo pwedeng sabihin na hindi dumating ang liwanag or walang Diyos. Dahil doon sa mga ginawa ng Diyos. Hindi mo, ulitin ko, tumingin ka sa langit, walang langit na nasa loob tayo ng korte. Masasabi mo ba na walang Diyos? Tumingin ka sa mga stars, masasabi mo ba na walang Diyos? Punta ka sa dagat, masasabi mo ba na walang Diyos? Hello, punta ka sa mga bundok, sa hardin, masasabi mo ba na walang totoong creator? Hello? So paglabas mo lang dyan sa sanlibutan, ay alam mo na may Diyos. Bakit? Ikaw mismo nga nung create niya yung oxygen, libre sa'yo.
Punta ka sa hospital, may nagbabayad ng bawat tangke. Sabihin natin 5,000 isang tangke ng oxygen. Hello? Naghihingalo na sila dahil wala na, hindi na kaya ng kanilang heart mag-intake ng tinatawag na oxygen. So kailangan na nila ng inhaler. So binabayaran mo yung bawat tangke. Naintindihan? Pero ang Diyos gumawa ng libreng oxygen para mabuhay ka. Hindi ba evidential na may Diyos? Anong gusto mo, magbayad ka ng oxygen? Hindi ba ebidensya yon na mayroong Diyos? Saan ka pa? Di ba? Hello po. This blindness, this darkness is so profound that even when exposed to the truth, they suppress it. Hindi sila naniwala. He goes to say, Jesus, that which is known about God is evident within them, and inside of them, that is moral law and ethical law. Inside of them, nasa kanila. Ibig sabihin, hindi mo maikakala sa iyong puso na mayroon kang tinatawag na moral law. Sabihin natin moral law. Sabihin natin ethical law. Alam niyo ibig sabihin ng moral law? Di ba gumagawa ka na mabuti at tama? That's moral law. Kung wala kang sinusunod na mabuti, ang Diyos lang ang mabuti. Saan nanggagaling ang moralidad mo? Ang ethical mo? Ang ethics mo? Anong standard? Kaninong standard ka nanggagaling kung hindi sa Diyos? And that's moral law. Naintindihan natin? It's so evident within your heart na hindi mo pagkaila, pero ganun pa man, maraming nagsasabi na walang Diyos. So, turuan ko po kayo. Ang tawag sa kanila mga atheists. Hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Dito sa Japan, talamak po yun, na hindi sila naniniwala sa Diyos dahil hindi na-introduce talaga ang Christianity sa bansang ito. But because you are here, so it's time na marinig ng bansang ito na mayroong totoong Diyos. Pero pag may sasalubong kayo, hindi lang mga Hapon, kahit mga foreigner, may mga nakilala ako ng mga foreigner, they do not believe that there is a creator. They do not believe that there is God. Hello? And yet, tumingin kayo mabuti dito. And yet, they will question you. Ang sasabihin nila sa iyo, ganito, sige nga, i-prove mo nga sa akin kung mayroong Diyos. Naka-encounter na ba kayo ng ganon? Na kahit anong explain mo, still, hindi sila makapaniwala sa iyo at ayaw nilang paniwalaan ang sinasabin mo na mayroong totoong Diyos. Naka-encounter na ba kayo ngayon? Noon? Hindi pa? Hopefully, maka-encounter kayo. Kasi ito yung kabaliktaran. Turuan ko kayo ng kabaliktaran na kapag nakasalubong kayo ng mga taong atheist na hindi naniniwala sa Diyos, ganito ang tanong ninyo. Pag sinabi na hindi totoo ang Diyos, ang question mo ganito, i-prove mo sa akin na walang totoong Diyos. Pag na-prove mo na walang totoong Diyos, maniniwala ako sa iyo. Nagets nyo? Baliktarin natin. Ikaw yung kini-question nila dati. Sinasabi nila, walang Diyos, i-prove mo sa akin na walang Diyos. Kasi ganito yan. Kung talagang may Diyos, di ba, hindi dapat nangyayari ito dahil ang Diyos ay pag-ibig. So, nasaan ang Diyos ngayon? Bakit yung aking asawa, yung namatay, asan ang Diyos? Ba hindi niya kami tinulungan nung time na nasa struggle kami, nasa hardship kami, grabe yung... Di ba? Hello po. So, anong mangyayari? Kaya pag may na-encounter po kayo, ito yung reverse psychology. Sige, sabihin niyo sa kanila, i-prove mo sa akin na walang Diyos. Saka ako maniniwala sa iyo na walang totoong Diyos. Tama? So, kahit anong gawin nila, sige, try mo. Tumingin ka sa langit. I-prove mo sa akin na walang Diyos. Nagets niyo po ako? Doon sa mga hindi naniniwala na may Diyos. Kasi sabi nila, i-prove niyo sa akin na may Diyos. Yung mga hindi naniniwala. So, baliktarin natin. Hindi, ikaw ang mag-prove sa akin. Kasi naniniwala ako na may Diyos. Ikaw na hindi naniniwala na may Diyos, ang sabihin mo, kasi grabe yung spiritual blindness na ito na nangyari sa libutan. Hindi lamang sa mga Hudyo, kahit sa panahon natin. Kahit ngayon.
Nung dumating ang Panginoong Jesucristo bilang tunay na liwanag, hindi nila tinanggap. Hello? Nandun siya sa brightest moment na siya ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay, hindi tinanggap. Hindi sila naniniwala na may Diyos at ang Diyos naging tao. Hello po? Kaya sabihin mo sa kanya, tumingin ka sa mga bundok at mga halaman. I-prove mo sa akin sa pamamagitan ng bundok na yan at mga halaman na yan na walang Diyos. I-prove mo sa akin sa oxygen na ini-inhale mo na walang Diyos. Maniniwala ako sa iyo na walang creator ng oxygen. Kung may puprove mo sa akin na walang creator ng ini-inhale mo na libreng oxygen, maniniwala ako sa iyo na walang Diyos. Ano sa tingin niya? Di ba? So you can convince the person. Bakit? Sabi niya dito, wala na silang excuse. Wala silang pwedeng excuse na sabihin nila na walang Diyos. Di ba? Hello po. Grabe, no? So napakahalaga na makita natin. This is becoming a series dahil gusto ko ipaliwanag sa inyo hindi lamang yung tinatawag na temporary blindness at lalo na yung permanent blindness sa panahon ng ating Panginoong Hesus nung time na yon. Okay? So ang ginawa ng Diyos, He communicates to us the attributes of God. Ito yung attributes, yung moral character ng Diyos. That God is, anong sabi dito? Anong attributes ng Diyos? Eternal. Ang Diyos ay? Sabi natin, ang Diyos ay? So doon sa discipleship ninyo, malalaman nyo doon, nakasulat doon, who is God? So ang makikita mo dito, part of your lesson na this God is eternal, hindi lang siya eternal, powerful. May power siya. Ano pa ang ibang nature niya? Divine. These are attributes. Holy. Yan ay mga attributes ng Diyos. So, nakakapamuhay ka ng kabanalan dahil mayroon kang sinusunod na liwanag. At ang liwanag na yon ay banal. Ang liwanag na yon ay eternal. Ang liwanag na yon ay powerful. Kaya ang sabi niya, wala na silang excuse pa, wala na silang mairarason na walang Diyos. Kahit nga ako dun sa chapter 2, pagbabasa niyo yung chapter 2 ng Romans. Nakita ninyo yan. Sabi niya, they demonstrate that God's law is written in their hearts. Mayroon talagang moral law silang tinanggap. Kaya sila nakakagawa ng mga bagay na maganda pa rin, even though they are living in darkness and walking blind, meron sa puso nila, sabi dito, it is written. Ano yun daw? God's principle. Kaya pa rin nilang i-avoid, huwag magnakaw, huwag pumatay, huwag magsinungaling. Saan ang gagaling yun? Doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo, meron kang tinanggap na moral law. Kaya nagagawa mong mamuhay ng mabuti pa rin kahit ikaw ay nakatira sa mundong. For their own conscience and their thoughts, either accuse them, tell them they are doing right or they are doing wrong. Nakukonsensya sila. Saan nang gagaling yung konsensya mo? Na gumagawa ka ng mabuti or masama? Hello? Kundi isinulat o nilagay na ng Diyos sa iyong puso ang maganda at mabuting bagay. Di ba last time, pinag-usapan natin sa Ecclesiastes, everything was its purpose and everything that God has created is good. So saan nang gagaling yung goodness mo? If God created everything good, so saan nang gagaling yung goodness mo? Hindi ba't sa Diyos? Kasi kinreate niya yun? Hindi ba't moral law ng Diyos yun? Ethical law ng Diyos yun?
Hello? Di ba? Hello po. Kaya praise God, no? Hindi ko na tatapusin. Anyway, at least nakita ninyo, verse 20. Tingnan muna natin yung verse 20. Nakita na, andyan na yung verse 20. Okay. Tingnan natin yung verse 21. Romans chapter 1, verse 21. Sabi niya, for although they knew God, so it is written in their hearts that they know law. Hello? At hindi sila makaiwas at wala na silang rason. Pero in verse 20, sabi niya, even though they knew that there is God, hindi na nila may prove na walang Diyos. They neither glorified Him as God nor gave Him thanks. But anong ginawa nila? Their thinking become futile. Walang kabuluhan. Gumagawa sila ng kanilang walang saysay at walang kabuluhang bagay. Mas sinusunod nila ang mga walang saysay at kabuluhan ng mga bagay. And their foolish heart were darkened. They were blinded. What happened was the light had went out and they had turned away from the light. Yun yung nangyayari. Hello po. Di ba? Pinaparaphrase ko lang po sa inyo or pinapakita ko lang sa inyo doon sa bagay na ito pala yung tinatawag na spiritual blindness na meron ang tao. Grabe yung kanilang dispute against the Word of God, against Jesus Christ. Ephesians chapter 4 verse 17. Anong nangyari? So I tell you this and insist on it in the Lord, that you must no longer live as Gentiles in the futility of your thinking. Huwag na kayong mamuhay sa walang kabuluhan o walang saysay na bagay. Ini-insist ko sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Ganon din ang sinasabi ko sa atin. Pinapamanhik ng Diyos sa atin na ang mga bagay na hindi naaayon sa liwanag at ito ay naaayon sa kabulagan. Alam niyo ba na mayroon pa rin tayong temporary na kabulagan at ito ay nagdulot sa atin na nalalayo tayo sa gawa ng Diyos? Hello po. At yan ay nasa proseso tayo ng tinatawag na sanctification. Anong nangyari? They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the harden of their heart. Sino to mga to? These are believers. Mga believers na po ito. Pinili pa rin nilang mamuhay sa kadiliman. Hindi na sila blind, pero pinipili pa rin nilang mamuhay sa kadiliman. Siniparit nila ang kanilang buhay sa pamagitan ng hindi pagtanggap ng liwanag, pagiging ignorant, pagiging blind. So every time tayo na mga believer, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, which is the light coming from the Word of God, sometimes, paglabas natin sa church, nawawala yung light na yun. Yun yung nagiging buhay mo. You separate from the life of God because of you choose blindness. Paano nyo na-choose yung blindness na ito? By not understanding kung ano yung ipinaparating sa inyo na Word of God. Hello po. Remember yung parable of the sower? Chapter 13 ng Matthew. Sabi doon, the devourer, tawag dito, the evil one, which is Satan, ay dumarating siya. Kapag pinili mo deliberately na mamuhay sa liwanag na hindi mo iniisip at hindi mo
tawag dito, inuunawa. Sabi ng Panginoong Jesucristo, dumarating yung evil one. Ito rin yung sinasabi ni Apostol Pablo, na ang gusto niya na kapag pinili mo na mamuhay bilang ignorant, dahil matigas ang puso mo, di ba yung matigas ang puso, yung sa bato, nahulog yung butil sa bato, or sa ano, at anong nangyari sa kanila? Tinuka dun sa daan, tinuka ng manok. Yun yung evil one. So pag pinili mo ng hindi pag-unawa, ang tinatawag na light, ang liwanag na nanggagaling sa salita ng Diyos, the evil one, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, there are two rulers in your heart. Maybe one is Jesus and the other one is the evil one, whom you follow. Who will you follow? Sino ang susundin mo? So, ibig sabihin, without understanding, without or staying in being ignorant, yung evil one, yun yung trabaho niya. Ang sabi ni Jesus Christ, basahin niyo yun, verse 19 ng Matthew chapter 13, 18 and 19. Darating siya. Sinabi ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon na dumarating siya, sabi natin dumarating siya. Dahil hindi natin inuunawa. So dumarating siya, ibig sabihin, it is part of Satan's work in your life. At masaya niyang ginagawa yon. Kung pipiliin mong mamuhay ng walang karunungan sa Diyos, dumarating siya, nanakawin niya yung liwanag sa iyo na nagbibigay buhay. Kaya huwag niyong hayaan na hindi niyo maunawa ng salita ng Diyos at hindi tayo at manatili sa atin ng tinatawag na spiritual blindness. Last na lang. Meron pa akong 5 minutes. Psalms chapter 8. So the prophets and even the writer of Psalms, sabi dito, they know not, neither they will understand. They walk in the darkness. All the foundations of the earth are out of course. Ibig sabihin, hindi tayo nakakaunawa, hindi tayo nakakarinig dahil namumuhay tayo sa darkness. Dahil ang pundasyon ng sanlibutan ito ay kadiliman. Okay? The foundation of the earth are out of course. Ibig sabihin, wala tayo sa course ng Diyos. Kaya hindi tayo nakakaunawa, hindi tayo, ano yung understand? Nakakaunawa, nakaka-perceive. Hindi tayo nakakaunawa dahil ang mundong ito ay out of course. Isinilang tayo sa ganong aspeto. So, people walk in darkness. When we born in this world, we are born in the darkened world, and we are part of these people walk in darkness. Even Isaiah said that, Jeremiah said that, and the Proverbs said that the way of the wicked is darkness. Sinasabi ng mga propeta, blindness and darkness characterize human nature. That is just part of being a human. Yan yung condition ng puso natin. The light is there, but the capacity, the light is there, the Word of God is there. Hello, pinaliwanag doon sa Romans. Mayroon tayong tinatawag na tinanggap na moral law. Okay? Mayroon naman tayong moral law. Hindi naman maidi-deny na mayroong Diyos. So namumuhay tayo na alam natin ang mabuti at masama. But anong nangyari? The light is there, but the capacity to follow the light a fuller light is not there. Pero yung sundin mo ang liwanag ay wala doon. Ang capacity ng puso mo na sumunod sa liwanag, sabi natin capacity. Wala kang kapasidad na sumunod sa liwanag. So paano tayo magkakaroon ng liwanag? Dahil wala naman pala tayong capacity na sumunod sa liwanag. And this blindness is not only superficial blindness, but it is profound blindness. Grabe ang lalim ng tinatawag na kadiliman na ito sa puso natin. Hello po. Kaya kahit anong imbita mo, or anong
Word of God ang sabihin mo sa isang tao, walang kapasidad yung tao na maunawaan kanya. Naunawaan niyo ba ako? Kaya huwag kayong magtaka bakit kakaunti lang maliligtas. Kailangan natin si Holy Spirit. Siya yung magbibigay ng liwanag. Hello, papaano? Siya yung mag-open door na ang liwanag, Jesus, ay pumasok sa kanila. So, sinong magpuproduce ng capacity? Si Holy Spirit. Kaya kailangan natin si Holy Spirit. Siya yung mag-open door sa atin. Okay? Hello po. Pwede pa ba? Ito, last na. Talagang last na. Close your Bible. Paliwanag ko lang ito. Dito, nakita natin, John chapter 3 verse 19. So, alam niyo yung John 3:16? I think familiar din kayo sa John 3:17, 18. Pero yung John 3:19, familiar ba kayo? Hindi niyo minimemorize to. So, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, sabi niya, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. He came to the world not to condemn the world, but to save the world." Verse 17. Verse 18, sabi niya, "Those who do not believe, they were already condemned. Because our ways, when we are born blind, we are born in a darkened world. We are already condemned. We are on our way to the wrath of God." Hello po? But verse 19, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, "This is the judgment." So when the light in the fullest brightness came to the world, born in Bethlehem, crucified at the cross, and then rose again, and then they see Him face to face, and yet they did not believe Him, this is your judgment. The light came into the world, the judgment came into the world. And you did not comprehend, you did not believe, you did not even receive it. The light has come into the world and people love darkness rather than the light because their deeds were evil. That's the proof that you did not accept the light, because whatever you do until now is the way of the darkness, is the way of the blind heart. Nagets natin? Dumating ba ang judgment sa sanlibutan nung unang panahon? Hinusgahan ng Diyos ang kasalanan sa unang pagkakataon na ang Panginoong Jesucristo ay dumating dito sa lupa. Kaya wala ng kasalanang babayaran pa sa cross. Tapos na ang judgment sa kasalanan. Ang kailangan mo na lang, kapatid, ay maniwala ka na tapos na. Hello? Kaya verse 18 sabi niya, those who do not believe was already condemned. And verse 19, the Son of God came, verse 17, not to judge the world, but to save the world. Kaya atras ka sa verse 16, for God so loved the world, He gave His only begotten, that if you believe, you will not be part of that judgment. Amen. Hello? Di ba? Amen? Tayo'y tumayo at tayo'y manalangin. Panginoon, alam po namin na mayroong permanent na blindness. Ngunit dahil sa aming Panginoong Jesucristo, wala na po kami doon sa tinatawag na permanent blindness. Kundi kami ay natulad sa mga disciples, Panginoon, na yung temporary blindness na eventually ay nakita nila at ngayon din ang tinatamasa namin. The temporary and the permanent blindness was already gone in our life because of our Lord Jesus Christ, who came as the light of the world and gave us the light. And it produces life in our life. Marami pong salamat, Ama, sa halaga at bigat ng pag-ibig na ito na nakita namin po sa inyo, aming Ama. Tulungan mo po kami, Panginoon, na piliin naming mamuhay sa liwanag ng iyong salita.
bigyan mo po kami ng capacity to understand more and comprehend more. At bigyan mo po kami ng vision and wisdom, Panginoon, kung paano namin ipamuhay ang banal na pamumuhay na nagbibigay ng kagalakan sa iyong mga mata. Marami pong salamat sa tulong ng banal na Espiritu. Magbunga nawa ang aming mga buhay at mabigyan ka ng kasiyahan. Sa pangalan mo, Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Just right now. So, nakita natin na meron talagang spiritual blindness kahit sa mga believer. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid, no? Dahil sa maling katuroan, pangunawa. Kaya, natatalo ng isip natin yung mga bagay na hindi natin naunawaan. Diba? At nakita natin na God revealed Himself through nature, through you. So that no one can claim na wala ang Diyos. Hindi nila masasabi na wala ang Diyos, di ba? Yun, at kami ay